Lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po kung bakit naririnig niyo ako ngayon. Marahil dinala ka dito ng mahal na pong Jesus Nazareno. Siguro dahil curious ka nung nakita mo yung title ng video, kaya napindot mo, o kaya baka may pagsubok at problema kang dinadala ngayon. Naghahanap ka ng sign mula sa Senyor, mula kay Lord. O baka naman sadyang deboto ka lang din talaga ng mahal na Senyor. Kaya naisip mong buksan at pakinggan ang nilalaman ng video na ito. Pero kung sumakto lang talaga na nakita mo biglaan sa newsfeed mo, sa Facebook mo, sa YouTube mo, o sa Google, sa social media, nakita mo lang bigla tong video na to, marahil tinatawag ka niya, kaya ka nakikinig ngayon. Hindi ito coincidence lamang, hindi ito nagkataon lamang, dahil lahat ng nangyayari merong dahilan. Magandang araw po sa inyo. Ako po'y nagdesisyon na magbahagi ng mga kwentong Nazareno, mga personal na experience, dahil gusto ko pong mag-share at mapakita yung debosyon, mapakilala ko sa inyo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Bukod doon, gusto ko rin pong maka-inspire at maka-motivate, lalong-lalo na sa mga gutom na sa inspirasyon, yung down na, lugmok na, naghahanap ng sign mula kay Lord. Yung video po na to sa sentro lamang sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya yung boses ko lang po maririnig nyo, kasama ng mga video na personal na kuha ko rin kapag dumadalaw ako sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, o mas kilala natin na Quiapo Church sa Maynila. Yung ibang video po na makikita nyo ay kuha ko naman po kapag ako po ay buwibisita sa ibang simbahan. Yung mga makikita niya po dito, iba makuha ko po sa ibang bansa. Dahil wala naman pong doon, wala doon ng imahe, o hindi ko walang Quiapo doon. Dala-dala ko pa rin po ang yung kwintas ko na mahal na Senyor Nazareno. Kasi dala-dala ko po yan lagi, baon-baon ko. Naniniwala akong kasama ko lagi ang mahal na Senyor. So, kung nasusubaybayan nyo po, medyo nakadami na po akong episodes dito na na-upload. At yung huli nga pong episode, medyo hinati ko siya, pinutol ko. Ito na yung karugtong na ikukwento ko kung ano nang sunod na nangyari. Matapos akong mapagbintangan, magawan ng istorya, ma-escort palabas ng building ng kumpanya namin, at ma-under sa preventive suspension. So, nabanggit ko nga ako na dumiretso ako sa palengke at nasira yung sapatos ko. Nung nasira yung sapatos ko, doon ko naman na kita sa lamesa nung nag-aayos ng sapatos, yung mga nagtatahi ng sapatos. Doon ko naman nagpakita at nagparamdam ang mahal na Senyor. Merong maliit na imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno na merong mga sampagita na nakalagay doon sa lamesa. Hindi ko yun makakalimutan kasi para sa akin, sign yun para sa akin. Pinaramdam ni Lord na wala akong dapat ikabahala. Hindi ko man naiintindihan kung anong nangyayari.
nagbigay siya ng sign na lahat ay magiging okay din sa tamang oras at meron lang talagang kailangan pagdaanan na pagsubok. So syempre, kahit naman na nangyari yon na nagparamdam si Lord sa akin, nandun pa rin talaga yung agam-agam kasi mawawalan ka ng trabaho, hindi ko alam. At hindi ko rin alam bakit nangyari yung ganong kabigat na paratang sa akin. Wala akong ginawang masama tulad ng mga sinasabi nila. Ayoko na lang din masyado i-detalye kasi nagtitrigger siya ng anxiety sa akin at ayoko namang mahirapan din pagkatapos ko i-record nitong video na to. Pero ngayon nagsasalita ako ngayon kasi mas okay na ako. Nangyari nung week na yun, hindi na ako pumapasok sa trabaho dahil nga naka-preventive suspension na ako. At naisipan kong dumalaw sa Quiapo kasi ganoon naman talaga lagi kapag wala ka na makapitan. Ako personally ganoon. At alam ko maraming makaka-relate na yung mga deboto natin na pag wala na talaga, hindi na natin alam yung gagawin. Talagang doon ka na lang pupunta sa Quiapo. At doon sa Quiapo makikita mo yung karamihan ng deboto na kahit hindi mo sila tanungin, ramdam mo na nandun sila kasi wala rin sila makapitan. Yung iba nandun kasi nagpapasalamat. Yung iba nandun kasi hindi na nila alam Parang hopeless na. At marami rin silang tanong, nalulugmok rin sila, nalulungkot sila, hindi nila alam kung anong gagawin kaya sila nandun. So katulad nila, bumisita ako, katulad din ng mga pagsubok na nangyari na naikwento ko nung mga huling episodes. Pumunta ako ng Quiapo para unang-una magpasalamat. Kasi ganun na yung lagi ang nakatatak sa isipan ko. Magpasalamat kahit may pagsubok. No? Salamat sa pagsubok at salamat sa lakas ng loob. Kaya nagpunta ako doon kasi salamat may panibagong pagsubok. Pero syempre pumunta talaga ako doon dahil nga hindi ko na alam kung ano ba nangyayari. Bakit nangyayari sa akin to? Bakit ngayon pa? Kung kailan naman na ang ganda-ganda na ng karir ko, bakit biglang may mangyayaring ganon? At parang unti-unti na lang, bigla na lang guguho yung lahat na para mawawala sa yung lahat ng dahil pa sa bagay na hindi mo namang ginawa. So napakasakit po nun sa kalooban. Kaya naman hindi ko rin makakalimutan na pagdating ko sa Quiapo, naglalakad ako nun sa Carriedo at pagdating ko maraming tao kasi Biyernes nun nung dumating ako, parang Biyernes ng hapon, puno ang Carriedo, ang Plaza San Juan Bautista, punong-puno. Pero doon pa lang sa plaza, narinig ko yung kanta nung communion. Pag dumating kasi ako patapos na, kinakanta yung merong bagong kanta para ito sa traslasyon sa pagkatapos na nung traslasyon 2022, nung January 2022. Buong taon kasi kinakanta yung merong ginawang kanta. Sa pagkakaalam ko, ang nag-compose ay si Sir Wally Labado na dati ring taga Quiapo na yumao rin nung taon na yon. Hindi ko makakalimutan kasi nung week na yon namatay siya sa pagkakaalam ko. Tapos ang tema kasi nung 2022 ay hango sa Mark
chapter 4, verse 40. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Yun yung pinaka tema niya. At yun nga, pagdating ko ng simbahan, kinakanta yung theme song, nahango doon. Kaya una agad pumasok sa isip ko is parang yun na yung sign na naman na binibigay ni Lord na nagpaparamdam na naman ang mahal na Senyor, ang mahal na pong Jesus Nazareno, na sinasabihan na lakasan mo ang loob mo kasi lilipas din yung pagsubok at hindi ko kailangang matakot. Hindi ko kailangang matakot. Yun yung talagang message na nakakarating sa akin. Pero syempre, sa una naman kasi talaga kahit natatanggap mo na yung mensahe, hindi mo naman agad-agad talagang mawawala yung lungkot, mawawala yung agam-agam, mawawala yung mga overthinking. Hindi agad-agad eh. So, kailangan mo lang ipagdasal lagi. Araw-araw, minuto by minuto. Pagdasal mo na mas lumakas pa yung loob mo. Kayanin mo yung mga pagsubok. So, napakaganda po ng kanta na compose ni Sir Wally Labato. Ang lyrics po nun mismo ay ayun nga yung verse na tema nung Translation 2022. Pero ang hindi ko nakamakalimutan kasi yung dulo. So ganito kasi yung lyrics niya, no? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang sa'yo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Noon pa may iniibig na kayo. Kung noon pa may iniibig na kayo. Tapos yung pinakadulo niya ay magtiwala ka, hindi kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Napakaganda po nung line na yun, no? Parang ako po, yun yung pinakakinakailangan ko marinig nung mga panahong yun, na magtiwala ka, hindi kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo ay walang hanggan. Hanggang ngayon, paikot-ikot pa rin siya sa utak ko kasi hindi ko yun makakalimutan na nung oras na lugmok ako, bigla namang narinig ko yung kantang yun na parang binibigay sa akin na mensahe ng mahal na pong Jesus Nazareno. Tatandaan ko pa pagkatapos nun pinanood ko pa sa YouTube yung misa para sa libing ni Sir Wally Labato, yung nag-compose nun. Matagal siyang empleyado ng Quiapo Church sa pagkakaalam ko at part yata siya ng choir at composer nila. Pianista din yata. Ayun, parang ganun. Kaya ang ganda rin ng pagkakalapat niya sa piano, sa keyboard. Napakagandang kanta na naiwan. Ginamit ni mahal na pong Jesus Nazareno yung talento ni Sir Wally Labato. Kaya nagkasakit man siya at nawala man siya na maaga, sana malaman nung mga taong malapit sa kanya na may gantong epekto yung kanta na yon sa mga tao. Sigurado ako hindi lang ako yung naapektuhan o hindi lang sa akin tumatak yung kanta na yon, yung lyrics na yon. At sigurado ako na ginamit siya ng mahal na Senyor para mas makapagpalaganap ng mensahe. Kaya rest in peace kay Sir Wally Labato. Pero habang buhay ko pong
tatandaan yung kanta na yon at yung lyrics na yon. No? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig na kayo, magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa iyo'y walang hanggan. Yung pinakadulo talaga ng kanta, sabi doon, wala pa ba kayong pananalig kahit kayo'y iniibig? Ako si Jesus, iniibig kita. So, yung point of view kasi nung kanta is parang si Lord, ang mahal na pong Jesus Nazareno, kinakausap ka at sinasabihan ka na huwag ka matakot. Bakit ka matatakot? Wala ka ba bang pananalig? Diba? Yan po yung kwento ng Mark chapter 4 verse 40. Kaya hindi ko po makakalimutan yung mga panahon na yon. So 3 taon na ang nakakaraan, pero sariwang-sariwa pa rin sa akin at masasabi ko na lalong lumakas yung pananampalataya ko sa mahal na Senyor. At sana po, kung sino man nakakarinig nito, ay sana makatulong sa dinadala mo. Kung may pagsubok ka, sana lalong lumakas yung loob mo. Sana lalong hindi ka sumuko. At pakinggan mo lang yung mga sinasabi ng mahal na Senyor. Makinig ka lang at sigurado ako hindi ka niya pababayaan. Ayun po. Dito po nagtatapos yung episode na ito at sana po suportahan nyo pa po yung mga iba nating episodes. May mga nagdaan na tayong episodes. Kung gusto nyo pong balikan, naka-playlist po siya dito sa channel ko. Pwede nyo pong balikan yung mga dating kong episodes kasi kinukwento ko po mula simula paano ako naging deboto. At gaya nga po na sinabi ko kanina, gusto ko lang i-share itong mga kwentong Nazareno kasi yun naman talaga yung yung utos sa atin no? Yung kasama yun sa talagang role natin bilang Kristiyano, yung ipakilala ang mahal na pong Jesus Nazareno sa lahat. Kaya ito po'y maliit na paraan ko ng pagpapakilala at pagpapatotoo sa mga biyaya at pagmamahal ng mahal na Senyor. Kung nais nyo po na magbahagi din ng mga sarili nyong kwentong Nazareno, pwede po kayo mag-email sa akin at babasahin po natin dito, i-upload ko para mabahagi po natin sa ibang kadeboto. I-send nyo lamang po sa nakikita nyo sa screen, kwentong Nazareno at outlook.com. Huwag po kayo mahiya kasi napakasarap po sa pakiramdam kapag yung mga kwento nyo ay nakakatulong sa iba dahil nai-inspire at motivate natin sila. Higit sa lahat, posible kasi na yung mismong kwento mo, baka yun yung mismong makakasalba ng buhay ng iba. Baka sakali yung kwento mo pala yung hinihintay nila parinig, lalong-lalo ng mga taong nawalan ng pag-asa at ayaw na mabuhay. Ako po, isa po yan sa mga pinaka-ina-advocate ko. Napaka-importante po ng mental health. Kung gusto nyo po ng kausap o kung gusto nyo na mapapakinggan. Minsan kasi ayaw naman ng kausap ng taong depressed pero gusto niya lang mapapakinggan. Minsan naman ayaw niya ng mapapakinggan pero gusto niya lang din ng mapagsasabihan. So paano po natin yon
tuturo sa kanila, paano natin sasabihin na anytime pwede kang lumapit sa mahal na Senyor. Pwede mo siyang kausapin. Tulungan po natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa mahal na poong Jesus Nazareno. At kung gusto po ninyo na i-share yung video na to, wala pong problema sa akin kahit i-download nyo pa at i-re-upload para ma-send sa iba. Okay lang po sa akin yun. Ang importante, maparami natin yung naaabot ng mensahe. Dahil tinuturi ko lang din to ng isipin natin na mensahe rin to ni Lord para sa iba. Lalong-lalo na po yung mga may problema. So, gaya nga po nung sinabi ko rin sa ibang episode, kailangan natin maging selfless. Kaya tulungan natin yung mga kapwa natin, yung mga walang-wala na, yung mga binagyo, nasunugan, may sakit, may problema sa buhay, sa pamilya, love life, sa exam. So, kung tingin nyo po makakatulong sa kanila yung video na to, sige po, isend nyo lang po sa kanila, ishare nyo po. Baka kasi kailangan nila marinig yung mga gantong klaseng kwento para lumakas yung loob nila. Muli, maraming salamat po. Huwag nyo po kalimutan na like, comment, share, and subscribe. Makakatulong po yan sa pagpapalagana po natin ng salita ng Diyos at sa mensahe niya. Yung mga gantong klaseng kwento, yung alam kong gustong-gusto rin marinig ng mga Kristiyano. At ayun, siguro hanggang dito na lamang po, at sa mga susunod na episode, meron pa rin akong ikukwento. Hindi ako mauubusan ng ikukwento. Sisikapin ko na laging bigay ng mensahe. Yan yung maliit kong paraan ng pagpapakilala ng mahal na poong Jesus Nazareno sa inyo. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. At hindi po ito coincidence. Lahat ng nangyayari mayroong dahilan. Mahal na poong Jesus Nazareno, habang buhay ako magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.